Hello, assalamualaikum and good morning once again mga lalabs, mga bayot. Ay, talaga naman, siyempre ang didepende sa pamilyang kawatan, ang anak ding kawatan. So ito ay balita kahapon na Marcos defends family wealth. No, natural, alangan namang sino yung magdidepensa sa pamilya ni Bongbong Marcos, alangan namang ibang tao, siyempre siya, nakinabang siya dyan eh. Nagbuhay prinsipe si Bongbong Marcos doon sa ibang bansa, lalo na doon sa UK. Oh, 'di ba po Oxford drop out, college drop out na walang natapos ang putang ina kasi puro Kid Jude, kanta-kanta, ayan, singhot-singhot kasama yung mga prominenteng mga anak ng mga prominenteng tao doon, buhay hari prinsipe siya doon kasi nga yung tatay niyang dalawa ang reyna at hari ng kawatan that time sa Pilipinas. So, sa kanyang pamumuno ni Marcos Sr. at ng kanyang First Lady na si Imelda. So ngayon, anong sabi? Basa kayo dyan sa baba ha. Marcos defends family wealth. Nanalo kami sa civil case dahil napatunayang galing sa nakaw ang aming yaman. So, sabi pa dito, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang napapanalunan ng kanyang pamilya ang mga civil cases dahil napatunayang hindi ill-gotten wealth ang mga ari-ariang pinanatili nila matapos ang mga kaso ng civil forfeiture at usapin na sa state tax. So, tatandaan natin na mayroong state taxes ang pamilyang Marcos na around 200 or 205 billion pesos. Na hanggang ngayon, hindi binayaran ng pamilyang Marcos na magnanakaw. Ayon sa pahayag ni Marcos na inilabas noong Agosto 14, kasalukuyang taon na to, 2026, sinabi niya, the reason we won civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth, really? Or hawak kasi ninyo ang sandigang bayan, malit-malita na yung mga binibigay nyo diyan sa mga judges, kaya ano kayo, tawag dito, absuelto. Pero sa panahon ng mga nagdaang presidente like Cory up to kahit pa kay Duterte yata, hindi kayo nanalo eh. Ngayon lang na ikaw ang presidente. Kaya wag mo na kaming paandaran ng mga ganyan. Hawak mo ang beat ngayon. Kaya, kaya kayo absuelto. Ang pahayag ay tumutukoy sa mga kasong may kaugnayan sa mga ari-arian ng pamilya Marcos at sa mga naging legal na proseso hinggil sa umano'y ill-gotten wealth. Iginiit ng Pangulo na ang naging resulta ng mga kasong sibil ay nagpapakita na napatunayang hindi ill-gotten wealth ang mga ari-ari ang pinanatili ng kanyang pamilya. Matagal nang naging usapin sa bansa ang mga ari-arian at yaman ng pamilyang Marcos, kabilang ang mga kaso at civil forfeiture at mga obligasyon sa state taxes. Sa kanyang pahayag, muling ipinonto ng Pangulo ang naging resulta ng mga legal na proseso bilang batayan ng kanyang posisyon. Ginamit ni Bongbong Marcos ang posisyon para maabsuelto sila sa lahat ng mga kaso. Pero take note mga lalabs, mga bayots, may kaso pa ang mga Marcos sa Amerika na hanggang ngayon ay nagbabayad sila doon yata every month ng 100,000 US dollars. At ang kaso na yan ay mananatili hanggang 2030. Mamaya yun. Samantala, patuloy na nananatiling sensitibong usapin sa publiko ang kasaysayan ng ill-gotten wealth at mga kaso na may kaugnayan sa pamilya Marcos. Ang pahayag ng Pangulo ay muling nagbukas ng diskusyon hinggil sa mga naging desisyon ng Korte
at sa legal na katayuan ng mga ari-arian o ari-ariang pinag-usapan. Kasi kung totoo man na hindi nakaw ang mga ill-gotten wealth na yan, bakit noon pa ilang dekada na yan eh. Mahigit 3 dekada na po ang kaso na yan tapos hindi pa naaabsuelto. Bakit ngayon lang? Dahil si Bongbong ang naging presidente. Ginamit ang kapangyarihan para maabsuelto ang kanilang tawag dito, kaso sa gobyerno, kasong nakaw. So dito tayo mga lalabs, mga bayots. Ito yun siya, picture. Ayan, si Imelda yan, at saka si Bongbong. So anong nakasulat dito? Wanted. So ngayon, wanted by US authorities. Ayan. So, anong nakalagay dito? Basahin po natin. At sabihin na, ngayon sabihin ni Bongbong Marcos na hindi galing sa nakaw ang kanilang yaman. Imelda Marcos and Bongbong Marcos were found in contempt of court in 1995 after Judge Manuel Riel ruled that they violated the court order freezing their assets and fined them 100,000 a day pa nga pala yun, dollars hindi 1 month. 100,000 a day, US dollars, 100,000 US dollars a day since then. So mula noong 1995 hanggang ngayon, nagbabayad pala sila niyan. Imelda and Bongbong are scofflaws and those are wanted persons in the US or in the USA. Ever since their ouster and return home in 1991, why they haven't the Marcoses returned to the US? Ayan, sabi ko sa inyo. Kasi hindi, pansinin ninyo yung mga interview ni Bongbong Marcos noong panahon 2022, tumatakbo siya ng pagka-presidente, di ba? Boy Abunda at kung sino pa. Sinabi niya yun. Kahit New Yorker si Liza Marcos, hindi sila kaapak doon eh. Why haven't, the Marcoses returned to the US? Hindi na sila bumalik mula noong na sila, nahatulan ng korte doon at magbayad ng $100,000 bawat araw. Kaya hindi na umapak si Marcos Jr. doon dahil the moment na malaman ng US government na andoon siya paglapag pa lang ng eroplano na andoon na yung mga FBI, yung mga police ng Amerika at kung ano-ano pa doon, mga SWAT siguro, nakaabang para hulihin siya. So, hindi sila bumalik sa US for treatment or whatever reasons because they will be arrested. Ito na yon. Kaya hindi sila bumabalik sa Amerika since 1995. Nakabalik na lang si Bongbong Marcos doon nung presidente na siya dahil meron siyang immunity. Pero kapag hindi na siya presidente at hindi pa absuelto, tapos ang kanilang kaso sa Amerika na kasong wanted, hindi siya makapapak na doon ulit. So they will be arrested and booked as felons as soon as they step on US soil. O, diba? So ngayon sabihin mo Bongbong Marcos na hindi kayo magnanakaw. Scofflaw, a person who flouts the law, especially one who fails to pay fines. Dayan. Ito yung kaso na kasi hindi sila nagbayad ng kanilang penalty doon. I notice arresting agency before arresting, validate warrant of arrest and criminal crimes information center arrested. Yun na yan, lahat. So may kaso. Sila bungit doon
sa Amerika. Ngayon sabihin Bongbong Marcos na hindi galing sa nakaw yang